naman yung naging prinsipyo mo sa paglilingkod dito sa ating manasasakupan. Dahil ngayon, 30 years na. Almost 30 years na pagkatapos ng 3 years term niya sa congressman. So, almost 30 years na yung magiging ano niya. Ano ba yung prinsipyo niya talaga? Oo. Madagdag ko lang, Sir Attorney Cesar and Sir Engineer Arnold. Actually, kasi nabanggit niyo yung history ng politics dito sa atin, sa kabanatuan, na kung saan nabanggit ni Sir Attorney Cesar, si Sir Ocampo. Kung titingnan naman po natin, anong ang history ng politics dito sa atin? Kung titingnan natin yung kung gaano ba katagal nagsilbi o nagserbisyo ang bawat naging mayor natin, naging congressman natin. Kung titingnan po natin, kagaya nung lolo ko na si Cabise, nagserbisyo siya. Pero merong mga naging problema nung siya ay nagserbisyo. Ganon din doon sa ibang mga politicians. Panahon kasi ni Marcos, naging unicameral system tayo. Ang ibig sabihin, walang mababang kapulungan, walang kamara. Wala. So wala tayong senador. Siya lang. Ang tawag natin doon, assemblyman. Assemblyman. Pero kung lilimiin mo at tutunghayan mo yung mga nakaraang kasaysayan na yan, yan ay kagagawan lang ni Marcos. Parang pagkaalyado ka, assemblyman ka. Ganun eh. So, parang hindi naniniwala yung taong bayan na may tunay na eleksyon. Pag ikaw ay na-KBL, lamang ka. Sigurado ka na. Sigurado ka na. Pag oposisyon ka, talo ka. Talo ka. Ganun nun. Yun ang istorya nun. So, nung matapos na yung martial law, 1986, nagkaroon tayo ng revolutionary government. Tinanggal lahat niyang mga nasa public office. Idiniklara na dim vacated lahat yan. Di ba, Director Diaz? Piskalya, RD, judges, lahat-lahat. Alam ni POJ yan dahil si POJ naging executive secretary ni Secretary Ordonez, the Secretary of Justice, na itinalaga na pamahalaan lahat itong pagtatanggal at pagbabalik ng mga posisyon ito. At naging totoo yan. At ako'y saksi dyan. Sapagkat nung maupo si Mayor Cesar Vergara, na tatay ni Mayor J, ni Congressman-elect Vergara ngayon, 74 lang yung Kapitan Del Barrio nun, barangay captain. So, pag sinabi natin revolutionary government, itaas mo lang ka ng kamay mo, kapitan ka na bukas. Pwede kang tanggalin ngayon at magpalitan ka. Wala tayong magagawa. Ganun ang naging interim government nung si Cory ay iyo po ng EDSA Revolution. So, hanggang manormalize na at na-iporma na natin yung 1987 Constitution na hanggang ngayon ay ating saligang batas at lumito na nga yung Local Government Code na kinatha nung father of the local government, si Senator Aquilino Pimentel. So, doon na nag-evolve. Doon na tayo na-develop, doon na tayo nagkaroon ng pagkakataon na ang Pilipinas ay mabalik doon sa tunay na demokrasya. Ayun, nung marami na tayo naging congressman dito, naging 4 na distrito na yung Nueva Ecija. So, hindi na assemblyman, bumalik tayo sa dati. Nagkaroon tayo ng Senado, nagkaroon tayo ng mababang kapulungan. So, nandiyan na nga, nanalo na si nung kasi alam naman ni Congressman-elect Vergara na factionalism dito. Pagka-grupo ni Kuhang ko, ni Danding Kuhang ko, kay Tatang Hoson yun. Kalakabisi yun. Pag kay Justice Concepcion naman, kay Mayor Perez yun. Sa grupo dito, kabila. Kaya may KBL rivalry in Nueva Ecija in the 80s before the EDSA Revolution. So, nung matapos ni EDSA, nanalo si Congressman Fajardo ng 3rd District, nanalo rin si Justice Concepcion, naging kongresista rin ng Nueva Ecija, sila. Tinalo ni Congressman Fajardo si Justice Concepcion, Chief Justice ng Supreme Court. So, ano ba yung mga nagawa? Siyempre, babalikan natin. Pero wag na natin banggitin. Kasi ang ating ituon ngayon, yung kay Congressman Ria. Ano ba ang kaibahan doon sa nakaraan?
Ano ba yung nagawa ni Congressman Ria Vergara, at naipagpapatuloy ng ating kagalang-galang Congressman-elect J. Vergara ngayon, na sa kauna-unahang pagkakataon ay lilipat ng pwesto from mayor to vice mayor, from vice mayor to congressman. Nung una-una kami magkakasama nila, Congressman-elect Vergara, hindi naman namin napag-uusapan yung congressman na yan eh. Ala naman sa panaginip niya ito eh. Paano nga ba napasok kayo? Hindi niya alam. Hindi niya pinangarap ito. Arnold, hindi niya sa akin, ako na personal kong sasabihin dahil kami matagal nang magkaibigan. Hindi ko narinig sa kanya eh. At talagang balakin niya, pagandahin lang ang kabanatuan according to the 50-year master plan na nakauna-una ang mayor ng kabanatuan na naglahad ng kanyang plano para sa ikabubuti ng ating lungsod sa loob ng 50 taon. Isipin mo, hindi naman siya mabubuhay ng ganong kahaba. Pero pinlano niya, hindi pangarap, pinlano. Para yun ang maging guide ng susunod na mayor, at ito yung maging guide mo out to the last year of the 50 years. Na ilan ang taon na bang nandito sa local leadership si Congressman-elect Vergara? By 2028, namuno siya sa Nueva Ecija na sa Cabanatuan at sa 3rd District for the last 3 decades. So, 20 pa ang kailangan natin. So, buhay pa ba? Hindi ba? Marami nang nauna. Baka na tayo, Director Diaz, mauna ka sa akin, de swerte ko, di ba? Mauna ako sa'yo, swerte ka. Pero dapat mauna ka, di ba? Kasi may edad ka sa akin eh. Oh, ganun eh. Ganun ang labanan. Kasi yung 50-year plan ni POJ, talagang mahaba yung plano. Sir, Kahit na si Sidney, hindi nakatitiyak na makita yung huling yugto ng plano ni POJ. Umiikot pa lang tayo sa crossroads ng flyover. Di ba? Nung ipanig ako ni POJ sa flyover, nakita ko yung tuktok ng simbahan. Pwede ka nang manalangin sa itaas ng flyover. There is a beauty in it. There is grandeur in the flyover. Because yung flyover natin, first time in Cabanatuan City and first time in the entire country na locally funded. Lahat ng proyekto. At ang mga engineer natin, locally, dito lang. Hindi tayo nag-importa ng mga engineer. Sila Arnold lang nag-isip niyan. Yung group, yung team leader lang ni POJ, ni Congressman-elect. Iiwanan ba ni Congressman-elect Vergara yung paggawa ng flyover pag siya na-elevate na sa isang bagong estado at bilang congressman ng 3rd District of Nueva Ecija? Siguro, hindi siya aalis sa old dictum na siya ang nagpasikat yung pagbabago, progreso at disiplina. Nakatitiyak ako na hindi aalis si POJ dun sa kanyang plataforma na yan.